Sir, transportation o motorcycles. Hindi ba, transport group of public utilities. Nakikita ko po sa TV, medyo maganda po yung pastada mo pag meron kayong yung TV pasada. Maraming salamat po, Chairman. Malinaw po na lumalabas ay may kakulangan pa rin ng ating gobyerno para may ayos yung talagang gusto mangyari. Katulad po ng sinasabi kanina ng DOH at saka ng LTO na wala pang direktang communication. Sa aming observation ay dapat nga may mga private sector na tumutulong sa government at panimula ng pag-aayos ng magandang serbisyo para sa taong bayan. Sa lahat po ng mga mall, mayroon na pong branch satellite office ang LTO sa pamamagitan ng renewal. Na hindi katulad po nung araw na pumupunta pa po sa main office at halos nagkakagulo dahil halos hindi kaya. Sa ganong pananaw, dapat ay magkaroon muna ng coordination ng government. At tingnan din natin yung tumutulong doon sa government bago magkaroon ng tinatawag natin ng coordination ng bawat isa. Mr. Representative, please, unahin natin yung main issue. In favor kayo, no? Because you are presenting group sa compulsory or mandatory drug testing or saan po kayo nakapapunta. Unahin natin yan, then pupunta tayo sa mga evolution. 100% kasi background lang po yun para gumanda naman yung dating na mandatory. Kasi nakakalaw po kami kasi narinig ko medyo background lang po yung sa amin. Ngayon, ang pinaka-point po namin ay para sa amin ay lahat ay pantay-pantay ang pagtingin ng ating pamahalaan. Hindi po yung pagpapulang mata namin dahil sa 13 oras ng aming pagsiservisyo ay parang ang tingin na sa amin ay kami ay adik na gumagamit na po ng mga masasamang drug test. Hindi po dapat ganun yung pagtingin. Ang amin po ay dapat ay pantay-pantay. Kung naka-Amerikana ka man, ay mag-drug test ka. Kung medyo naka-t-shirt ka lang at nakasando ka, ay i-drug test ka rin. Kasi ang kinatatakot po namin dito, baka kami po sa hanay namin, ay karamihan po sa amin ay may mga nakulong na, nagbaagong buhay, nagkaroon po ng tattoo, ibig sabihin wala na po siyang tinatawag natin na maisama doon sa lipunan natin. Yun po yung nakakatakot para sa hanay namin. Kami po ay walang kakayahan na bumili ng drug. At bilang katunayan po, pagdating po ng tinatawag na birthday nila, ay kulang pa po yung tinatawag na pagpaparinyo nila Halos wala po silang naipot dahil doon po sa ang kalagayan po ng transport namin sa public utilities, pag hindi po umawak ng manibela, wala pong kakainin yun Ganun po yung uri namin. Kaya hindi kailangan na lahat at ang naging kalagayan lang namin ay wala po kaming kakayahan na mabuhay kung hindi po magkakaroon ng paghahanap buhay sa looban ng 13 oras. Kaya doon po sa amin, katulad nga po ng nabanggit kanina, yung sinasabi natin na tinatanong po sa batas, na ang sinasabi ay masyado raw mahal. Para sa amin po, ay doon sa magandang serbisyo at hindi na kami nahirapan dahil nung araw po kasi ay kapag pumunta kami ng LTO nung wala pa po yung mga private na pumupunta sa mga mall na doon kami nagpaparinyo, halos 2 araw, 3 araw po kami bago makapagparinyo dahil sa pila. 2 o 3 araw na po kami hindi makakalabas. Ay sobra-sobra na po yung 300 na binabayad namin na napakadali at makakalabas din po kami ng oras. Kaya hindi po kami po ay hindi sang-ayon sa batas na sinasabi na kailangan 50 pesos na lang. At kung ang point po doon, maganda pong yun, pero kung ibibigay na naman natin sa ibang departamento ng gobyerno at ang mangangako naman ay kahit 50 pesos na lamang ang dapat bayarin, ay pwede pong mapunta yun doon sa suntok sa buwan